Kaya malaya niya itong napagnanasahan. At pagbalik nga ng tikbalang sa kakahuyan, ay ito ang kanyang nasambit. Ano na? Malapit ka na rin mapasa akin. Makukuha rin kita. Ang makinis mong kutis. Ikaw ang magdadala ng aking punla upang lalo pa kaming dumami. At desidido talaga ang tikbalang na maitanim kay Alona ang kanyang punla. At labis ang pagkagusto nito sa dalaga. Isang gabi, isang mapagpalang araw mga katala, at bago ko po sana umpisahan ang aking panibagong kwento, sana naman po ay pasupport sa aking YouTube channel, ang Imahinasyon ni Tala. Pakisubscribe lang po sana, like at tap the bell all. Para naman po ma-inspired pa ako na gumawa ng mas marami pang kwento. Marami pong salamat. God bless. Oh, Alona, isilong mo nga yung mga sinampay at baka mabasa. Tirik na tirik nga ang araw, pero maambon naman. Opo inay, ito na po. Siguro, may ikinakasal na tikbalang ngayon. Si inay naman, hanggang ngayon po ba, uso pa ang ikinakasal ng tikbalang? Ano nga ba ang tikbalang sa mga nakatatanda? Ang sabi-sabi, ito daw ay isang nilalang na ang ulo at paa ay parang sa kabayo, ngunit ang kanilang katawan naman ay parang sa tao. Ngunit ang sabi-sabi, mas malalaki silang nilalang at mabuhok ang parte ng kanilang ulo na katulad ng sa kabayo. Ito rin daw ay mapaglaro at mapanding lang at hangarin din nilang magparami ng lahi. Alona, mamaya nga pala dalhan mo ng pagkain yung tatay mo doon sa kakahuyan ha. At tiyak, gutom na yon. Ang pamilya ni Alona ay nakatira sa isang liblib na baryo at malapit ito sa kakahuyan. Kaya dito kumukuha ng ikinabubuhay ang mag-anak. Sa kakahuyang iyon, doon ka rin makakatagpo ng mga naglalakihang puno. At ilang saglit pa nga ay nakapaggayak na si Aling Carmen ng mga pagkain na dadalhin ni Alona sa kakahuyan. Habang naglalakad si Alona, ay may bigla siyang narinig na apak ng paa mula sa mga tuyong dahon at putol na mga sanga. Bagamat bihirang pumunta si Alona sa kakahuyan, ay kabisado nito ang daan papunta sa kanyang tatay Mando. Pero sa pagkakataong ito, teka, tama nga ba'y narinig ko? Parang may yapak ng paa. At inilinga-linga nga ni Alona ang kanyang paningin. Ngunit wala siyang nakitang tao. Kaya nagbaka sakali itong magsalita. May tao ba dyan? Sumagot ka at may narinig akong apak ng paa. Ngunit wala namang taong nagpakita sa kanya o kaya ay hayop man lang. Guni-guni ko lang siguro yun. Ang tahimik kasi dito sa paligid. Pamaya-maya pa nga ay napansin na ni Alona na mahaba-haba na nga ang kanyang nilalakad, ngunit hindi pa rin niya makita si Tatay Mando. Nako, kanina pa ako paikot-ikot dito ha. Napapagod na ako. Mukhang may naglalaro yata sa akin. Totoo ba talaga yung sinasabi ni nanay na kapag naligaw ako sa kakahuyan, ay baliktarin ko lang daw ang aking damit? At dahil naramdaman na rin ni Alona na paikot-ikot na siya sa kakahuyan, kaya napilitan na rin itong hubarin ang kanyang pangitaas at baliktarin. Ngunit paghubad pa lang niya ng pangitaas niya, ay parang may mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Ha? Ano yun? Parang may biglang hangin na dumaan sa harapan ko. At dali-dali na siyang nagbihis ng baliktad na damit, sabay sabi, "May tao po ba dito?" At muli, bigo pa rin siyang makakita ng ibang tao. Ngunit ramdam niya na parang may nakamasid sa kanya. Ang hindi alam ni Alona ay mayroon ngang nilalang na nakamasid sa kanya. At kaya nitong mawalang bigla at kaya rin siyang pagmasdan nang hindi siya nakikita. At sa pagkakataon ng iyon, napagmasdan ng tikbalang ang makinis, maputi at mabilog na katawan ni Alona noong siya ay magbabaliktad ng damit.
Noong oras nga na yun ay hindi naalis ang pagkakatitik ng tikbalang. Ay, ba't kaya ganun ang pakiramdam ko? Pakiramdam ko may tao. Ay, teka, malapit na pala ako kay Tatay Mando. Natatanaw ko na siya. Mukhang tama nga si Inay. Kapag napaglaruan ako dito sa kakahuyan, baliktarin ko lang daw ang damit ko. Makakarating na ako sa pupuntahan ko. Teka, matawag na nga si Itay. Itay! Itay! Dala ko na po yung pagkain nyo. At inihain na nga ni Alona ang mga dala niyang pagkain. At ikinuwento sa kanyang ama. Nanaligaw siya sa kanyang pagpunta dito sa gubat. Kaya daw hanggang ngayon, nakabaliktad ang kanyang damit. Medyo nabahala nga ang kanyang ama. Ngunit sa kalaunan ay hindi na nito pinansin. Nang mga sumunod ngang mga araw, nag-aabang na nga ang tikbalang sa muli nitong pagpunta sa gubat upang maghatid ng pagkain sa kanyang ama. Ngunit bigo ang tikbalang sa dahilang ang palagi naghahatid ng pagkain ay ang kanyang ina. Sapagkat binawalan pala ito ng kanyang ama na pumunta ulit sa gubat at baka mapaglaruan na naman daw ito. Ang sabi-sabi, mayroon kasi dating naging istorya. Isa ring dalaga ang napaglaruan sa gubat. Naligaw daw siguro ang dalaga, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakabalik sa pamilya niya. Kahit sinuyod pa ang buong kagubatan, hindi nakita ang dalaga. Nay, talaga po bang hindi nyo nakauutosang magdala ng pagkain kay Itay? Oo, at mahirap na. Kaisa-isa ka naming anak, baka kumapano ka pa doon sa gubat. Nay naman, malapit lang po ang bahay natin doon sa kakuhuyan na. Baka po kasi mahirapan pa kayo sa paglalakad, kaya gusto ko ako na lang. Di bale, okay lang ako. Marami ka naman magagawa sa bahay habang wala ako. Kung sa bagay po. At nainip na nga ang tikbalang sa pag-iintay kay Alona na pumasyal ulit sa kakahuyan. Kaya minabuti nito na sundan ang mga magulang ni Alona sa pag-uwi sa bahay upang matuntun si Alona kung saan nakatira. At ganoon na nga lang ang malaking ngiti ng tikbalang nang matanaw niya si Alona na lumabas ng bahay at sinalubong ang magulang niya. Alona, dyan ka lang pala nakatira. Hindi ka maalis sa isip ko. Ito pala ang bahay mo. Huwag kang mag-alala. Araw-araw dadalawin kita. Ang sambit ng tikbalang sa sarili. At umalis na nga ang tikbalang. Namingiti sa mukha at desididong magpabalik-balik sa bahay ni Alona. At dumaan pa nga ang ilang araw. Lagi na lang pagsabit ng takip siling ay may napapansin si Alona sa bandang kusina nila. Habang naguhugas siya ng kasangkapan, parang biglang may dumadaan sa bintana nila. Minsan naman ay parang may nakatingin, ngunit pagtitig niya sa bintana nila ay wala naman siyang nakikita. Ano ba yan? Guni-guni lang ba yun? Bilisan ko na nga lang ang paghuhugas nang makapagbasa na ako ng pocketbook sa kwarto. At iyon na nga ang ginawa niya. At pagkatapos ay nagbasa nga ng mga nobela sa pocketbook. Iyon ang madalas libangan ni Alona, na minsan pinagpupuyatan pa niya kapag maganda ang istorya. Hindi pa rin alintana ni Alona ang gabi-gabi na umaaligid at nagmamatsyag sa kagandahan niya. At sapagkat bukas pa ang bintana ng kwarto ni Alona, ay malayang nakakasilip at nakakatitig ang tikbalang sa harap mismo ng bintana ni Alona. Sapagkat ninais naman ng tikbalang na siya ay hindi makita at nang hindi mahalata ni Alona. Kaya malaya niya itong napagnanasahan. At pagbalik nga ng tikbalang sa kakahuyan, ay ito ang kanyang nasambit. Alona, malapit ka na rin mapa sa akin. Makukuha rin kita. Ang makinis mong kutis. Ikaw ang magdadala ng aking punla upang lalo pa kaming dumami. At desidido talaga ang tikbalang
na maitanim kay Alona ang kanyang punla at labis ang pagkagusto nito sa dalaga. Isang gabi, Teka, sa tuwing naghuhugas ako dito ng pinggan, ramdam ko talaga na parang may nakatingin. kaya sinubukan ni Alonang lumabas ng bahay nila at ikutin ang paligid gamit ang flashlight. Hanggang sa tumapat nga siya sa labas ng gawing kusina, kung saan palagi siyang may nararamdamang nakamasid. Nang bigla siyang nagulat, dahil ramdam niya na may humaplos sa kanyang buhok. Bigla niyang itinanaw ang flashlight at inikot sa paligid, ngunit wala naman siyang nakita. Pagkatapos nga, ay may biglang humawak sa kanyang braso na bigla niyang ikinasigaw. Sabay labas ng kanyang ina nang narinig ang tili ng anak. Anak, anong nangyayari sa iyo? Sabay bitiw ng tikbalang sa braso ni Alona at biglang alis sa kanilang bakuran. Sabay sambit. Nahawakan ko na ang buhok mo at braso. Pasasaan ba't mapapasa akin ka na? At paglapit nga ni Aling Carmen sa anak, Anong problema? Bakit ka sumigaw? At bakit ka nandito sa labas? Madilim na ha. Para po kasing may humawak sa buhok ko, saka sa braso. Ngunit wala naman po akong makitang tao. at pagkatapos ng marinig ni Aling Carmen ang sinabi ng anak, ay agad niya itong pinapasok sa bahay at nagkwento na rin si Alona sa kanyang ama. Alona, baka may umaaligid-aligid sa iyo na natitipuhan ka. Bastos na lalaki yan. Ayaw umakyat ng ligaw. Meron naman tayong bahay. At susubok-subok lang siya sa iyo? Baka may masamang binabalak yan ha. Mag-iingat ka, Alona. At sa mga sumunod nga na mga araw, ay lalong naging mapagmatsyag si Alona. Ngunit ng mga panahon na iyon, ay naging maingat din ang tikbalang. At medyo nasa malayo siyang lugar, ngunit nakamatsyag pa rin sa dalaga. Habang si Alona naman ay napalagay na rin ang loob sapagkat ramdam niya na payapa na ang paligid. Ay, tapos na ulit ako maghugas ng pinggan. Makakapagbasa na ulit ako ng paborito kong nobela. Gabi-gabi, iyon ang laging pampaantok ni Alona, ang pagbabasa at pag inaantok na siya, saka pa lang niya isasarado ang kanyang bintanang kahoy na may halong kapis at saka ito ilalak. Ngunit nitong huli, dahil hating gabi na niya natapos ang kanyang binabasang nobela, ay sobrang antok na siya at halos makalimutan na niya na isarado ang bintana ng kanyang kwarto. At naisarado niya na nga ang bintana, ngunit nakalimutan naman niya itong ilak. At napangiti na nga ang tikbalang na kanina pa nakaabang sa kanya. Kabisado ng tikbalang ang bawat kilos at tunog na ginagawa ng dalaga. Kaya nasambit na lang ng tikbalang. Ha! Ito na yata ang hinihintay kong pagkakataon. Sige pa, Alona. Matulog ka lang ng mahimbing. At nang sa tingin nga ng tikbalang ay mahimbing na ang pagkakatulog ni Alona, saka siya ito lumapit, dahan-dahan, sa may bintana. At unti-unting inusad pa slide. At hindi nga siya nabigo. Nakalimutan nga ni Alona na ilak ang bintana. At dahil wala din itong grills, kaya malayang naibukas ng tikbalang ang bintana. At dahan-dahan nga itong pumasok. Tumambad sa kanya ang maamong mukha ng dalaga habang himbing na himbing sa pagtulog. Dahan-dahan na nga siyang lumapit sa dalaga at sa kanya pinagmasdan mula ulo hanggang paa ang dalaga. Sabay hawak nito sa kumot at unti-unting hinatak pababa. At pagkatapos ay tumambad nga sa kanya ang puting bestidang pantulog ni Alona. At ngayon naman ay hinatak niya muli
ang saluwal pang ibaba ni Alona. At dahil nga mahimbing ang pagkakatulog ni Alona, ay hindi pa rin ito nagigising. At naganap na nga ang maitim na balak ng tikbalang. Buong akala ni Alona ay nananaginip lamang siya. Ngunit nang nakakaramdam na siya ng bigat, ay pinilit niyang imulat ang kanyang mata. Samantalang, ang tikbalang ay piniling ilantad ang kanyang katauhan dahil ang buong akala niya ay mahimbing lang ang tulog ni Alona. Ngunit sa pagkakataong ito, nagising na si Alona at tumambat sa kanyang mukha ang mukha ng isang kabayo. Ngunit ang kamay at ang katawan ay hugis ng isang tao at nakadagan nga ito sa kanya at nakakapit ng mahigpit sa kanyang mga kamay at hindi na nga ito makakilos. Kaya naghumiyaw na ng malakas si Alona. Dahil sa pagkabigla at pagkatakot, agad namang nagising ang kanyang mga magulang na agad sumaklolo sa kanilang anak. Sa pagkakataong iyon, ay biglangan tumayo ang tikbalang sabay lundag sa nakabukas na bintana. Habang ang mga magulang naman ay pumasok na sa silid ni Alona, habang si Alona ay patuloy sa pagsigaw at napakalma lang nang niyakap ng mahigpit ng ina. Ano ba nangyari? Alona, anak, anak! Inay! 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 Itay! At iyon na lang ang namutawi sa bibig ni Alona. At nang ito nga ay kumalma, naikwento niya ang nangyari sa kanya. Sabay lingo ng ina sa nakabukas na bintana at dali-dali itong nilak. Anak, bakit mo kasi nakalimutang ilak ang iyong bintana? Itay, pasensya na. Nakalimutan ko po. Napuyat po kasi ako sa pagbabasa ng nobela. Alona, base sa kwento mo, mukhang isa yung tikbalang. Bayaan mo, bukas na bukas din, mapupuntahin ko dito si Mang Igme, yung albularyo. Nang malaman natin kung ano talagang nangyari sa'yo. At kinabukasan nga ay nagpunta na si Mang Igme sa bahay nila Alona. Tinawas ni Mang Igme si Alona at naghugis tikbalang nga ang nilusaw na itim na kandila. Tikbalang nga, at mukhang labis ang pagkagusto sa iyo. Alam nyo, kapag nagustuhan ka ng isang tikbalang, hindi ka nila tatantanan at tataniman ka pa nila ng kanilang punla dahil hangad nila ang magparami ng lahi. At nagulat nga sila sa itinura ni Mang Igme dahil baka nga magkaroon ng sanggol na tikbalang sa sinapupunan niya. Lalong nagiiyak si Alona sa kanyang sinapit. At dahil eksperto si Mang Igme sa mga manigno, ay natukoy nga niya itong nagdadalang tao. Ramdam ni Alona ang sakit ng buo niyang katawan. Pagkatapos nga, iba't ibang klase ng pampalaglag ang pinainom kay Alona upang malaglag ang manignong sanggol sa tiyan niya. Ngunit bigo sila. Sadyang hindi tinatablan ang sanggol na tikbalang sa mga pinainom ni Mang Igme kay Alona. Naging mabilis nga ang mga pangyayari. Halos 2 buwan pa lang ay iluluwal na ni Alona ang sanggol na tikbalang. Alona, tumawag ako ng kamadrona at dito ka na lang manganak sa bahay ha. Tutal, liblib naman itong lugar natin. Delikadong malaman pa ng ibang tao ang itsura ng magiging anak mo. Tsak na pag-uusapan ka pa sa buong baryo. Sige po, inay. Kayo po ang bahala. Ngunit sa mismong araw ng panganganak ni Alona ay hindi lang ang kamadrona ang tinawag ni Aling Carmen. Kung hindi, pinapunta niya rin si Mang Igme ang albularyo dahil may kutob silang babalik ang tikbalang upang kuhanin ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito ay handa naman silang patayin ang tikbalang upang hindi na makapansala ng ibang tao. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ang sanggol na tikbalang
At paglabas nga ng sanggol ay nagulat ang kamadrona kaya bigla niya itong binaba. At pagkatapos nga ay bigla naman itong lumutang sa ere. Iyon pala ay hawak na ng amang tikbalang. Ngunit wala silang makita. At sa pagkakataong ito, desidido ang amang tikbalang na itakas ang kanyang anak. Ngunit mabilis ang kamay ni Mang Igme na hinawakan ng mahigpit ang buntot paging hawak niya. At mabilis na inihampas sa amang tikbalang. Tansyado ni Mang Igme ang tikbalang kung saan ito nakatayo kahit hindi nila ito nakikita. Walang hiya kang tikbalang ka! Mamamatay ka! At umungol nga ng malakas ang tikbalang habang si Mang Igme ay patuloy sa paghampas. Hindi niya ito tinantanan. Ngunit kahit sobrang sakit na ang nararamdaman ng tikbalang, ay hindi nito magawang bitawan ang anak niya. At nagawa pa rin itong makalabas ng bahay na dala ang mumunti niyang sanggol. Marahil, iba talaga magmahal ang amang tikbalang pagdating sa kanyang anak, kayang tiisin ang lahat. Samantala, ang lahat ay nanghihinayang sapagkat hindi nila napatay ang tikbalang, pati ang anak nito. Pero sa isang banda, naglagay pa rin si Mang Igme ng buntot pagi sa bahay nila Elena upang hindi na muling magbalik ang manig ng tikbalang at matahimik na si Alona. Mga katala, salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kumakatok po ako ulit sa inyong mga puso. Sana naman po ay pasupport sa aking YouTube channel, ang Imahinasyon ni Tala. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe, like, at i-click na rin po ang bell all para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang kapanapanabik at matalinhagang mga istorya. Hanggang sa muli, mga katala, marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat po sa suporta.